Hello guys, it's me Elsie and welcome back again to another video. So for today's vlog guys, is-share ko lang sa inyo kung natatandaan nyo, last year pumunta kami ng mga amo ko sa Japan para mag-travel. So ayun i-share ko sa inyo guys. So kasi naalala ko lang kasi nung kahapon nag-open si amo na baka this coming May is magta-travel sila nila Lucas at saka ni aming lalaki. Pero ako at saka yung baby hindi kami kasama kasi nga natatakot si amo na kasi nga baby pa lang, ilang months pa lang yung si Laura kaya hindi mo na kami sumama. Pero sabi niya siguro pagka medyo nasa 1 year old na or 2 years old na rin si Laura is pwede na ulit kami sumama sa travel. Din naalala ko nga, gusto ko pala i-share sa inyo kung paano nga ba ako nakakuha paano ako nakapag-apply ng visa ng Japan mula dito sa Hong Kong. So, ayun lang guys. So, just keep on watching guys. Way back tayo last year, 2024. Then, ayun, nasa May, nag-travel kami papunta ng Japan. Pero, nag-apply na si amo ng aking Japan visa ng mga bandang April pa, actually. Pero, pagka nag-apply ka kasi ng Japan visa dito sa Hong Kong, is siguro mga nasa 2 weeks lang, lalabas na yung visa mo. And then, pero nung time na yun, hindi pa ako nakapag-apply kasi hinahabol pa namin yung aming new contract at saka yung visa ko dito sa Hong Kong hindi pa lumalabas. Kaya hindi pa ako makapag-apply. Pero kaya hinahabol yun kasi nga hindi makapagpabook si amo ng fly. Nakapagpabook na si amo ng fly ng syempre ng airline pero kailangan maihabol yun na mai-release yung aming visa dito ngayon. So, ayun na nga guys, no? Nagsabi si amo na pupunta nga kami ng Japan. So, magta-travel kami ng Japan. Kaya ang ginawa niya, in-apply niya ako ng visa dito sa Hong Kong. Ng Japan visa dito sa Hong Kong Center, dito sa may malapit sa North Point. And then, yun, nagkuha siya kung nagpa-appointment siya. So, nag-set siya ng appointment para sa walk-in ko kasi hindi ka naman pwede pumunta doon na lang basta-basta nang wala kang appointment letter na kagaya nito. So, ito yung bibigay nila. Kaya ito yung kailangan mo ipapakita doon. Kailangan meron kang Japan Visa Application Center appointment letter. And then, kailangan pa pumunta ka doon is kompleto lahat yung dadalhin. So, disclaimer muna guys, hindi po ako professional para makapag-share ng mga details according doon sa pagkuha ng Japan Visa dito sa Hong Kong. So, ito sinishare ko lang po kung ano yung mga na-experience ko at kung paano yung mga prosesong ginawa namin dito. Katulong ni amo. Ayan. Si amo kasi ang nag-ano sa akin na tumulong para kumuha ng Japan at makapag-apply ng Japan visa dito sa Hong Kong. So, una, meron binigay sa akin si among papel, si among babaeng papel. So, pinilapan ko, nandun yung mga name mo. So, siguro ipapaskill ko na lang dito sa screen or kaya i-edit ko na lang kung ano-ano yung mga pinilapan ko doon sa papel na yon na binigay sa akin ni amo. And then, ayun, siguro pinicture niya o pinasa niya doon mismo sa may office ng Japan Visa Center. Then, yung nag-asikaso ng aking Japan Visa. And then, yung binigay na sa akin yung date, then nung binigay sa akin yung date kung kailan kami kailangan pumunta doon, dala-dala ko lahat ng mga requirements ko, including yung aking Hong Kong visa, new contract ko, ang aking Hong Kong ID, dala-dala. Syempre, pati passport dala ko. And then, gumawa rin sila amo ng guarantee letter na nagsasabi doon. Ito yung mga nakasaad doon na ganyan, name ng amo ko. Then, I will travel together with my domestic helper to and from Japan.
So I will be responsible for all the travel expenses and guarantee that she is abide by all laws and regulation of the Japan government. So ayun yung mga nakalagay dito sa may guarantee letter na nakalagay dito is from Consulate General of Japan. So yun muna guys, no, hindi po tayo related about sa mga kung ano-ano mga agency na nagpa-process ng visa, at saka hindi po tayo professional sa mga pag-share ng mga details at info about do sa pagpaprocess ng mga visa. So, eto ay based lang po sa mga na-experience ko kung paano ako kumuha ng Japan visa dito sa Hong Kong. And then, so nung pumunta na kami doon, naka-ready na lahat ng mga requirements ko. Ano-ano nga ba yung mga requirements na prepare ko? Syempre, unang-una na dyan yung passport, ang aking contract at saka visa. Yun yung pinaka-present. And then, kasama dinala ko rin yung aking Hong Kong ID and syempre ID ng aking employer. Then yun, tsaka pambayad ko syempre. So nung nandun na kami, naka-ready na lahat yung aking mga requirements. So binigyan ako ng isang papel. Yan siguro ilalagay ko na lang dito. Yan yung papel na piniliapang ko doon. Pagdating ko doon sa may agency, yan yung pinalapang kong papel nakalagay dyan. So, hindi na nga ako nagsulat niya kasi si nanay na talaga yung nagsulat, yung nanay ni amo. And then, nung maipasa namin, siguro saglit lang kami, hindi kami masyadong nagtagal, wala pa yatang isang oras, umuwi na, nakauwi kami kaagad. And then, binigyan lang ako ng stub na yun ang gagamitin ko pagka araw ng releasing. And then, mag-i-email sila or magme-message sila sa number ko pag once na ready to pick up na yung aking passport with visa. So, yun nakalagay nga doon, 2 weeks daw bago ma-receive yung iyong in-apply na Japan visa. So, after siguro naghintay ako ng 2 weeks no. So, magto 2 weeks na, wala pa ako nare-receive na anong email o anong message mula doon sa agency. So, nag-try kami na nanay na i-track yung aking visa application. So, ayun nga, nung pagkakita namin sa visa, nung nag-track kami, trinak na namin yon. So, yun, nakita na namin nga na ready to pick up na nga ang aking yung visa at saka yung aking passport. So, ayun na, pumunta na kami doon. Ganun lang kabilis. So, hindi ka na mag-wait ng mga ilang, basta hanggang maximum na yung pinaka 2 weeks talaga nila. Kung bago ka pa lang, hindi mo pa napanood yung travel ko doon sa Japan, so subscribe mo muna yung channel ko at click mo na rin yung notification bell para lagi updated sa aking mga video. At ayun, at syempre isi-share ko na rin, lalagay ko na sa description box yung link ko ng aming travel papuntang Japan.